May it be, Lord, our God, that the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgirinas Benoak, and Francisco Nisirio Batnoak enjoy eternal life, with the soul of the righteous that are in Gan Eden. May this entire lecture bring peace to the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgirinas Benoak, and Nisirio Francisca Nisirio Batnoak. All may respond, Amen. May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Toronto, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Toronto, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Adonai ni Abraham, Isaac o Jacob, balaod mo ako niya, na ako nakakatulong mo. Ikaw akong ginugman, Adonai ni Abraham, Isaac o Jacob, ang balaod mo niya, niinig kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem sa kamunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem sa kamunay. Ikaw lang akong sinahon, Adonai ni Abraham, Isaac o Jacob, ang balaod mo ako'y iyak, sa ngalan sa kinabuhi. Ikaw lang akong yukuhan, Adonai ni Abraham, Isaac o Jacob, wag na'y laging gawas kanino, ikaw lang.
Okay, good evening po, no? Gandang gabi po sa lahat. Balik na naman tayo. It's Friday night po. And happy 7th day to everyone po, no? So, balik tayo doon sa pinag-aralan natin gagabi, no? Continuous po to talaga. Para hindi po maputol yung ano natin. Gusto ko kasi matapos to hanggat doon sa panahon kung saan nakalabas. Nakalabas sila doon sa Egypt. At natanggap po nila ang Torah kasi marami po tayong matutunan talaga doon po, no. So, yun nga, no, napag-usapan natin dalawang gabi papunta kung saan naano tayo doon sa sa panahon kung saan yung gestation ng bawat babae ng Israel is actually nasabi nila na napaka progressive, napaka laki ng increase. And according to some sages that extra natural po ang nangyari sa kanila. Yun nga, no, sabi daw dun sa Torah, sa oral, na bawat isa pong babae ng Israel sa panahon na nandun sila sa loob po ng Egypt, 6 po ang anak, kada anak. Isipin po natin yan, 6. So tayo po, halimbawa ako, nagkaanak ako 3. Kung 6 yan, 18 talaga. Ganun ka, So, napakalakas po. Kaya sabi, no, dun sa verse, it is stated that the children of Israel were fruitful. Fruitful. Team. Napakagrabe daw ang increase and become strong. And not just strong, but very, very strong. And the land became filled with them. So, dito po natin, titingnan kung paano nangyari, bakit nagkaganon. So, according to Torah, nasabi po doon, nag-inform po sa atin ang mga sages, no, that Israel were actually experiencing a supernatural increase. Supernatural. Sa atin ngayon, yung natural is isa. Kapag ka nagkaanak sa atin 2, parang napakasarap na sa pakiramdam dahil sa panahon natin ngayon, medyo rare na po yung magkaanak ng kambal. So ano pa kaya yung magkaanak ng 6? So dito po natin makita na grabe po talaga ang blessing ng Israel sa panahon na naandun sila sa Egypt. Napakarami po. Kasi kung tingnan mo, 6 ba naman? Sa 2 nga lang, tuwang-tuwa na tayo. Tapos, minsan, may takot konti dahil nga, kapag nagkaanak po tayo ng 2, kambal, medyo, dami ko na pakainin nito, isang anak lang, dami ko na pakainin. Pero hindi po, ang Israel po, hindi po nagkakaproblema sa pagkain kasi nga, they are very blessful. Grabe yung blessing nila na dumarating. Kaya yung 6 is, yakang-yaka po yan. Kayang-kaya po nila yan. No? Hindi naman din imposible kasi nga during the time of Adam, kung makita po natin, hindi lang si Cain at si Abel ang unang naging anak. Kung maalala po natin, marami pong nagtatanong saan sila kumuha ng asawa samantalang namatay naman si Abel. So lumaya si Cain. Saan sila nakakuha ng asawa? Saan nakakuha si Cain ng asawa? So sabi ng iba, nakapag-asawa daw na Engkanto, nakapag-asawa daw. So kung ano-ano na lang ang sinasabi ng mga Kristiyano kasi wala po silang alam kapag ka ang pinag-uusapan is patungkol kay Adam kasi wala po silang oral, Torah. Wala talaga silang alam. Kaya kung ano-ano na lang yung nila, sa ngayon medyo naka-learn na sila kasi marami nang lumalabas na katuruan ng mga Jewish na marami pong nagkakaanak ng kambal, may triplets pa nga. Doon nga sa India, may 12. So, hindi po imposible, no? Para sa isang blessful na tao, blessful na tribes, para magkaanak ng kada anak, kada gestation po, 6 ang lumabas. Hindi po yan imposible. So, yung pagkakaroon nila ng 6 na anak, according to the sages, it is not connected to the death of the tribes. Dahil nga po,
di ba naalala natin namatay yung magkakapatid talaga, yung first generation. The more na namatay yung first generation, the more nga na dumadami yung Israel, despite doon sa ginagawang pang-slave, despite doon sa enslavement na na-experience ng Israel. Kung makita po natin, di ba ginawa na nila, pinapagod na nila yung mga lalaki, inuutusan nila, okay, magkuha kayo ng materials para gumawa tayo ng bricks. Pag gumawa tayo ng bricks, sa simula, paano? Si Parao talaga ang malakas si Parao, walang trabaho. Upo lang ng upo, so presko talaga siya. So, nung siya ang magtrabaho, unang araw niya, napakalaki nang natapos niya. So, yun ang ginawang minimum po para maging basihan doon sa minimum ng Israel na gagawing bricks. Okay lang sa unang araw, pero kapag 2 araw, 3 araw, hanggang sa nahirapan ng Israel po na makakuha ng kuta. Andun pa yung sinasadya talaga na hindi sila makakuha ng kuta kasi may decree si Parao na kapag hindi sila nakakuha ng kuta sa bricks, ang gagawin ni Parao, yung mga anak nila, papatayin at yung dugo nila, yun ang ihahalo sa gagawing bricks. Pati yung katawan nila gagawing bricks. Ganun po ang decree. Ang problema po, isang araw nakakayanan ni Parao na gumawa ng bricks, yun ang basihan. Ang problema, inuutusan yung mga Israeli ng mga Egyptian na kayo na magkuha ng materials. So, paano matatapos yun? Hopefully, makita natin yung takbo ng istorya, ha? Ang kakayanan ni Parao na walang trabaho, syempre, prisko siya, napakalakas talaga niya magtrabaho. So, kayang-kaya yan ng Israel nung unang araw. Pangalawang araw siguro, pero kalaunan po, humina po ang Israel kasi ang Israel is hindi tumigil sa pagtatrabaho araw-araw. Walang sabat yan. Walang sabat dyan. Kaya yung nagsasabi na ang sabat is nagsimula pa nung panahon ni Abraham or panahon at wala po yung putol, mali po yan. Kasi before the giving of the Torah at Sinai, walang sabat. Paano sila nagsabat? 210 years sila pinagawa ng bricks. Tapos walang tigil yan hanggang sinabi ni Moshe doon kay Parao na bigyan natin sila ng rest para ma-refresh. Hindi naman din nasunod. Isang beses lang din yon. Pagkatapos nung grabe yun ang enslavement. So, ayun, dahil hindi na makuha kasi inuutusan na ng Israel, ng mga Egyptian na sundalo, ang Israel na, ay kunin nyo muna yun, dakpin nyo muna yung camel na yon, yung kabayo na yon. So, marami inuutos bago sila makapagsimula. So, marami po talagang bata na namatay during na nandoon sila sa loob ng Egypt. Hindi pa po kasama yung 300 children every day na pinapatay ni Parao para iligo niya yung dugo, para yung tsaraat niya, mawala yung kati. Yung kagid ni Parao para mawala ang kati. Iba pa yung hinhalo talaga nila sa masa kasi ang magulang nito mahina magtrabaho. Patayin natin yung anak. Para magtanda sila, para magpursige talaga sila na kunin yung kuta. Kaya napakahirap po talaga ng buhay na nadaanan ng Israel. Hindi po siya biro. Kung titingnan po natin mabuti, hindi po biro. Inuutusan. Tapos, so bawas ng bawas yung mga anak nila. So, nung minsan nakadaan si Moshe doon sa mga bricks, sabi ni Moshe napag-usapan na natin to kagabi, sabi ni Moses na, uy, nangangamoy man dito. Hashem, huwag tayo dito dumaan kasi nangangamoy. So, nung umiba sila ng daan, medyo may narinig si Moses na
isang iyak ng bata, isang boses po ng bata na buhay na nandoon sa bricks. Hindi pa namatay. So, sabi ni Moses, iligtas natin to Hashem. So, sabi naman ni Hashem, wag, hindi. Biyaan mo yan sila dyan. Panggulo lang din naman yan sila. Panggulo lang din yan. O sila yung balang araw ay magiging erebrab dun sa So, sinaway ni Hashem. Kaya lang si Moses, hindi siya nag-ano kay Hashem. Kinuha niya talaga na naging dahilan bakit nakakreate sila ng golden cup. Kasi yung batang yun ang tumulong kay Aaron para maging golden cup ang mga ginto na binigay ng mga Hudyo na kinolekta nila. By using magical words and power of sorcerer. Kasi yung bata na yun is actually a sorcerer. Ang pangalan niya po is Micah. So, nakita po natin na yung hardship na nangyari dun sa Israel kung saan talaga, hindi po maayos. Pero despite po dun sa ginagawa ng Israel, hiniwalay sila para hindi sila magkaanak, para kumunti kasi nga may usapan ng mga Egyptian na isuppress nila yung mga anak nila na bago, patayin para hindi sila lalong dumami. So, pinapatay na halo sa bricks. So, ang hinihiwalay pa nila yung mag-asawa, yung husband andun, pinapatrabaho, tapos yung asawa naman dito lang sa bahay. Ang problema lang, ang asawa medyo clever. Clever po sila. Naliligo sila ng maayos, nagsasabon, nagpapabango, pupunta sila sa sapa para manghuli ng isda. Tapos kapag nakakuha po sila ng kalahating pitchel na maliliit na isda, dinadala po nila doon sikreto doon sa mga husband nila kasi hindi pinapakain ng maayos yung mga husband nila. So ang resulta, tago-tago po sila doon sa working area ng mga Jewish. Andun sila sa kung saan sila pinatatrabaho, kaya lang andun sa mga damuhan ang mga babae. Nag-aantay. So doon pumupunta yung mga husband nila, kain sila para maging malakas at tapos po maglalab making po sila doon. So hindi napigilan ang pagdami ng Israel kasi nga araw-araw pumupunta din yung mga babae Naghahanap sila ng paraan para magka-love making. Naging dahilan po yun na halos lahat ng babae nabubuntis. Nagtataka yung mga Egyptian. Bakit nabuntis? Hiniwalay na nga, nabuntis pa talaga. Tapos, wala namang nakikitang mga bata na pinapanganak, walang napapatay. Dahil dun sa decree na patayin yung mga bagong anak, wala namang masyadong napapatay. Saan yung mga pinagbuntis nila? Kasi itong mga babae din, panahon na dumating na po yung kabuanan, 9 months, hindi na po tumitira dun sa Egypt. Doon na sila sa mga bandang mga tabi-tabi na kung saan medyo tago, doon sila nanganganak. So, ang nangyari, naging populated po yung lugar kung saan nagtatago ang mga Hudyo na babae para mga anak, naging populated po. Na kung saan yung mga sundalo na naandito sa Egypt is naririnig nila yung ingay. Bakit maingay ang na yan? Forest na yan, yung gubat na yan, bakit maingay? So, nagpalabas ngayon ng utos si Parao. Nagpalabas siya ng utos, puntahan nyo nga yan, bakit ang daming tao dyan? Dami natin naririnig na ingay, naglalaro, mga bata na naglalaro. Kada anak ng babae doon, punta, anak ng 6. Lahat sila nag-anak ng 6. Tapos walang nakikita ang mga Egypt na mga tao dito. So, makita talaga natin yung sequence kung ano po ang nangyari. Kita po natin yung sequence na habang nagkakaanak doon sa gubat, yung mga babae, iniiwan lang nila yung mga bata nila doon. Sila lang yung umuuwi. Iniiwan lang nila. So, ang nangyari po, habang lumalaki po yung mga bata na nadidinig ng mga Egyptian, ngayon, pinuntahan ng mga sundalo dahil pinapuntahan naman Parao yung Nung magpunta, inawala yung boses.
nawala yung mga, nawala, saan ba yung ingay dito? Ang daming ingay habang papalapit, ang daming ingay, pero nung dumating po sila sa area, nawala. Nung mawala, wala naman pala. Baka na ano lang tayo na nagkamali lang ng pandinig. So lumabas, nung lumabas sila dun sa gubat, narinig na naman nila, balik na naman sila, wala naman talaga. Kasi po, tinago po sila ni Hashem eh. Tinago po sila sa ilalim ng lupa. Bali yung lupa, itinabon dun sa kanila para magmukhang mga damo na lang ang mga bata. Oh. Ano po ang resulta ng istorya na to? Kasi hindi lumabas yun eh. Doon lang sila lumaki. So, ang nangyari po, di ba, binigay na yung 10 plague. Pagbigay doon sa 10 plague, nung dumating po ang 9th plague, wherein total darkness, yung darkness talaga na hindi ka makagalaw, doon po, inutusan ni Hashem ang mga Hudyo. Doon po, inutusan ni Hashem ang mga Hudyo na ipalibing ang mga patay. Tanong, sino ang patay? So, ang pinatay ni Hashem doon sa total darkness is actually ang 80% ng population ng Egypt na mga Hudyo. Kasi yun sila ang mga taong hindi pumayag na lumabas sila sa Egypt. So, mahihirapan talaga si Moshe na palabasin ng Israel kasi 80% ba naman, majority of the Jewish people So, ang nangyari, 3 araw na hindi makagalaw ang Egypt pero ang mga Hudyo is hindi affected dahil nakakagalaw sila, nakakapunta sila kahit saan. Nakikita pa nila kahit na madilim, nakikita nila ang paligid. Pero mga Egypt, wala talaga silang makita na parang nakaganon lang dilim-dilim talaga, di din sila makaano kasi parang putik na yung klase ng dilim na parang putik na di ka makagalaw. 3 araw yun. So doon pinatay ni Hashem ang 80% ng mga Jewish, yung mga Jewish na nasanay na doon sa ginagawa ng mga Egyptian, yung mga palaro nila, yung mga Olympics na ginagawa ng Egypt, parang nakasanayan na ng mga Hudyo na kahit yung mga Hudyo andun sa enslavement, pero masaya sila kasi masyadong bibo, masyadong masaya. Gabi-gabi sila nagpupunta para manood. Gabi-gabi sila kung saan-saan nagagala para magsaya. Andun pa yung pagkain na sagana talaga sa pagkain despite na pinahihirapan sila ng mga Egyptian. So nasanay talaga sila. 210 years ba naman? Tayo nga dito sa Pilipinas, nasanay na masyado sa buhay Katoliko dahil sa tagal ng mga Kastila dito. 330 years kaya. Kaya yung mga tao nasanay talaga na kung sabihan mo ng totoo, hindi na maniniwala kasi sanay na sila. Sasabihin na sa'yo na kung saan sila nadapa, kung saan sila namulat, doon na sila magpapakamatay. Doon sa Jewish, konti lang ang kulang. Kung bibilangin ang mga taon talaga nila kasama yung pagpasok nila, pare-pareho lang ng mga Kastila dito sa Pilipinas na they live here for 330 years. Kaya nasanay, kukunti na lang talaga ang medyo naniwala na kailangan nilang lumabas. So pinatay ni Hashem, pinalibing. Kailangan ilibing kasi baka pag nawala ang plague, na ano ang plague, natapos na ang plague, sabihin ng mga nations, tingnan nyo yung God nyo. Pinatay yung mga kasama ninyo. So para hindi makita, wala pong makita, pinalibing ni Hashem sa mga Hudyo. So, libing sila ng libing. So, yun po ang dahilan na 20% na lang po ang nakalabas. Ang tanong, bakit umabot po ng 3,600,000 ang present during the time of Egypt? Kasi po nung palabas na sila, nung sinabi na dito tayo magkikita, doon na nagsilabasan yung mga bata na galing doon sa mga puris. Doon na sila nagsilabasan, nakita, ay saan galing to? Ang dami nito. Napaha ang mga Egyptian. Saan galing to? Bakit ang dami nila? Kasi doon po lumabas
Humalo na po ang mga andun sa kuan na pinanganak na doon na lumaki. Kaya napakarami talagang Hudyo na lumabas doon sa Egypt. Kaya they experience a supernatural increase and accordingly, it is not connected to the death of the tribe since their presence would not have accounted for such increase. Hindi kasali doon sa increase. Although increase sila, pero hindi po naapektahan ang pag-increase ng mga naiwan dahil namatay ang kuan, hindi po siya naapektahan. So yung iba naman, sabi ng ibang mga sages, kasi magkaiba ang pananaw ng mga rabay Alam naman natin yan. Sabi ng ng mga sages that a woman gave birth to 12 children per gestation. Hindi lang daw 6, sabi ng ibang rabay. According to the tradition that they received, not only 6, but 12. Dahil nga doon sa pagkasabi, accounted for such an increase. Di ba nakita natin, nung lumabas si Cain, may kasama siya. So, yung lumabas talaga pala doon sa Israel, is partner-partner na 6 sila, pero may mga partner sila. May mga partner sila. Oo nga naman. 6. May mga partner sila. Kasama din 12. Kaya umabot sila ng 3,600,000. Hindi pa kasama below 20 at 60 above kasi hindi kasama sa bilang. So napaka po ng some say that each woman bears to 12 children per gestation, at is written that they were fruitful, alluding to 2 children per isang bata doon sa 6. Kita natin yung sequence. Hindi lang daw 6 ang isang partner, pero may kasama pa lang isa. Dahan-dahan silang lumalabas. Pag isang bata lumabas, 2 sila kaagad. So sabi nila, 6 na labasan sa isang gestation, sa isang buntisan, pero 12 daw yan kasi every child na lumabas may kasamang isa. Kaya 12 daw lahat. So, some say that each woman gave birth to 12 children per gestation. Kasi sabi, it is written, were fruitful. And that fruitful na pagkakasabi actually in a plural form, alluding to 2 children. Bawat fruit, 2 children. So, nung sinabing tib na siksik, kuliglig talaga na grabing increase talaga, it is also in a plural form, which means yung siksik, kuliglig, na talaga, napakadami talaga, times 2 pa daw. Times 2 pa daw yun. So, alluding to 2 additional children increase, indicating 2, and become strong. Another 2, kasi nga, kung isa ka lalabas, di ba, may kasabihan, 2 heads is better than 1. Kaya, nung pagkasabing very strong, not just strong, but very, very strong, this means na by 2 talaga sila na lumabas. Indicating 2. Then, that's why the Torah said, very, very much so. And that saying, very, very much so, is another 2. That's why the land of Egypt became filled with them. Na 6 totaling 2 multiplied to 2 equals 12. Okay, bago po tayo tumuloy po dun sa punta muna tayo dun sa mga tanong. Alam ko marami din kayong mga tanong, no? Okay. Okay, good evening po, Belgica Alvin. Dito na tayo sa taas, no? Good PM, okay. Sa Jinsan, bago na ang nagturo sa amin, sana ang ituro niya, focus lang siya sa bilang isang okaid. So, hindi ko po alam
Hindi ko po alam kung sino nagtuturo sa inyo kasi nga humiwalay na po kayo sa Kihilat. Then alam ko andun kayo sa kaibigan natin na si so hindi ko alam po kung sino yung nagtuturo sa inyo. Wala na po akong balita. So paki-regards na lang po. Sana po maayos yung pagturo po sa inyo, no. Kung sa tingin mo medyo kulang po yung katuruan, makinig lang po sa live dito. Wala pong dito, wala pong problema, wala po tayong pinipili. So makinig lang po. So kung kulang, sa tingin nyo kulang yung pinag-aralan nila, makinig lang dito para kahit papaano mapunan. Okay, salamat Belgica. Alvin from General Santos City. Okay. Wala mga tanong, no? Puro Hello, good evening, Florgel. Then, another magandang gabi. Okay. Okay. So, salamat dun sa mga stars, no? Okay. Balik tayo dun sa aral, no? Napakaganda po kasi ng natin ngayon. So, magtanong lang po kayo. Pilit po natin sasagutin yan kapag alam po natin. Pero kapag hindi po syempre magtanong po tayo sa rabay. Okay? So, the Midrash cites another opinion, no, kung paano dumami. Na bakit nagkaroon ng per gestation kada anak naging 12. So, dito po sa pagkakasabi po, and they became strong. So, sabi po dito, this teaches that each woman gave birth to 6 children in one gestation with partner. So, hindi po tayo magtataka bakit may nakapagsabi na 12. Sa tingin nyo, imposible ba yan? Magugulat kayo dito sa kasunod. Imposible ba yan? Hindi po yan imposible. Kagaya nga ng sinabing Israel is like a scorpion. So this teaches a woman, no? Itong pagkakasabi sa Torah that Israel is like a scorpion. Marami pong rabay din na nagsabi na hindi lang po 6, hindi lang po 12 ang multiplication nila every gestation, but 60 in every gestation. In one gestation. So, each woman gave birth to 60 children in one gestation. So, hindi po tayo magtataka kasi nga natagurian po silang scorpion, for indeed a scorpion which is of the teeming, kaya nga tinawag silang teeming, maramihan kong mga anak, dahil yung natural po ng scorpion is maramihan po ang mga anak, and scorpion gives birth to 60 offspring in one gestation. Ganun po siya ka dami dahil sa so regardless doon sa regardless sa dami 6, may nagsasabing 12, may nagsasabing 60. Actually, nakita po yan doon sa tura ng mga bright talaga na mga Jewish. Nakita po nila yan sa Torah kasi alam naman natin na ang Torah is actually full of codes. Napuno po siya sa sikreto. At yung sikreto po na to, ang balat niyan is pinakita. Actually, balat to nakikita natin . Minsan nga, nino pa lang. Wala pang doon. Balat pa lang kasi ang kabuuan ng Torah is actually napaka-wide po. Kada litra ng Torah is may 70 na mukha kada letra. So, paano natin pag-aaralan niya na kada letra may 70 na mukha at bawat mukha may 600,000 explanation? Yung ma-explain natin siguro isa or dalawa. Pero 3 ay wala na. Pero sila,
may 600,000 explanation in every letter within the each dun sa 70 phases of the Torah. Ganun po kalapad ang Torah. Yung nakikita natin, yung naituturo natin na hangang-hanga na tayo, ngangang-nganga na tayo kung makinig, anino pa lang? Anino pa lang siya. Hindi pa siya yung final talaga, kasi yung final, kaya nga, di tayo magtataka kung bakit yung mga rabbi mismo is magkakaiba yung explanation nila. Kasi nga, anino? Example po, kapag kami dumaan na tao, tapos parang na, ano mo, napansin mo, hindi dumaan. Parang lalaki yun na. Pero nung lumingon ka, wala kang nakita. Yung isa naman, nakapansin din na may dumaan, ay hindi babae yun. One thing is sure, na may common denominator po sila is may dumaan. Kaya lang hindi sila sigurado. Kaya nagkakaiba-iba po yung ano nila, nagkakaiba-iba yung explanation nila. Kasi sure sila na may dumaan. Ang problema, hindi nila sigurado na babae ba yun, lalaki ba yun. So that is only an analogy para mas madali po nating maintindihan yung sinasabi ng Torah. Na ang nakikita pa lang po natin is anino. Kasi ang kabuuan talaga is ang mag-e-explain yan is ang Moshiach during the time where the ultimate awareness is maibalik na during the time of Moshianic era. Doon na po siya. Okay? So, balik tayo dito sa mga tanong. Baka sakali na may nakapagtanong na. Okay? Okay. Walang tanong, mahina yung mga ano natin ngayon, no? Matatapos siguro na tayo ng maaga ngayon kasi walang mga tanong eh. So, ang ano ko po sa inyo, no, na yung pag-aaral po natin is actually hindi po yan nakabase doon sa turo o ayon doon sa article, ayon doon sa books ng mga rabbi. Okay, ang totoo pong pag-aaral ng Torah is nakaayon po siya doon sa tanong. Kasi doon sa tanong po, doon po kasi maiintindihan yung mga bagay-bagay. Kapag ka walang tanong po, ang rabbi po niyan, medyo mag-aalanganin kung naiintindihan ba talaga yung sinasabi mo o hindi. Kasi walang reaction within the audience. Kaya ako, I always invite po doon sa mga tao na magtanong. Nick Tadley, grabe. Kabisi sa mga midwives at actually hindi na sila gumamit ng midwives kasi ang midwives po sa panahon sa Egypt, sa panahon ni Parao, may utos na, may decree na si Parao na kapag ka nanganak, kapag ka lalaki, patayin na. Kapag ka babae, buhayin para gawing slave. Paano sila maghahanap ng midwives? Ang midwives andun sa Egypt, tapos andun sila sa nag-anak doon sa forest. So ibig sabihin po, nanganak po sila at hindi po imposible yan. Kadami kayang ganyan na manganak lang sila na sila, hindi kailangan ng doktor or hindi pa nakaabot ng doktor, nakapanganak na. So hindi po posible na kayang-kaya sa isang tao na manganak na siya lang. Kasi kung maghanap pa sila ng midwife, malaman ng Parao yan. Kasi ang midwife na hindi po ayon doon kay Parao is si Jochebed at si Miriam. Kaya nga tinago nila si Moshe kasi hindi po sila ayon na patayin yung bata. Yan po ang ni Tsipura at saka ni Miriam, yan po ang ginagawa nila. Kasi hindi sila, although may decree, delikado na lagay yung sa delikado yung buhay nila kasi hindi sila sumusunod. Kaya nga din si Miriam napangalanan na po dahil nga sa sabi ko kagabi na magaling siya masyadong magpatigil ng bata kasi alam naman natin na ang bata kapag nanganak umiiyak yan. So sabi ng bata, uha, uha, uha. So, uha meaning alive. Alive, alive, buhay, buhay. Kaya ang bata na
na pinapanganak sa doktor, kapag ka hindi umiyak, pinipikpik. Parang pinipilit nila na umiyak, reminding them that the child are alive. Yun po ang dahilan bakit pinapaiyak, para masigurado nila na buhay yung bata. Si Miriam napakagaling. Kapag labas ng bata, may ginagawa na siya sa sarili niya, nagpakingkoy-kingkoy na siya para hindi umiyak yung bata, kagaya ni Mose. Kaya lang, yung bata, habang lumalaki, umabot na 3 months, iiyak na talaga. Kaya napilitan silang paanod si Mose dun sa river. Napilitan si Mose. Kasi kung hindi talaga, maingay na siya. Marunong nang maglaro, marunong nang Hopefully nakuha niyo po yung yung gusto ko ipaintindi po sa inyo. No, na ganun yung nangyari. Kung bakit so ang pinagkakatiwalaan ng Israel na hindi talaga sa mga Hudyo, hindi mainit sa mga Hudyo is si Jochebed at si Miriam. Ito ko naman pong si Jochebed at Miriam, medyo matagal din nagkaanak kay Mose, kaya marami na din siyang na libre ng mga bata. Kasi medyo nagkahiwalay kasi to si Amram. Si Amram po, pamangkin ni Tsipura. Ni Jochebed. Pamangkin siya kasi yung tatay ni Amram is kapatid ni Jochebed. Nanay, yung asawa ni bali ang asawa ni Amram is kapatid ng tatay niya. Wherein sa Torah po, bawal po yan. Kaya talaga ako, malakas talaga yung loob ko na sabihin ko that the Israel during the time of the giving of the Torah at Sinai is hindi pa nila sinusunod ang Torah. Kasi bawal po sa Torah sa 613. Bawal po mag-asawa ng aunt. Bakit si Amram at si Jochebed nag-asawa? Kung sinusunod na nila ang 613, because there is rabbi talaga na sinasabi nila from Abraham up to giving the Torah at Sinai, sinusunod na yung 613 during pa the time of Adam. So napaka po niyan. Kung hindi mo talaga alam yung mga sequence ng mga oral Torah, mahihirapan ka po talaga dyan. Mahihirapan ka po na intindihin yan. So hopefully, clever po kayo, clever enough po kayo na habulin yung natin, kasi hindi po biro yung pinag-aaralan po natin. Kailangan po talaga ng critical thinking yun. Kailangan talaga pag-isipan. Hindi yung nakikinig ka lang tapos ayun, okay. Kinabukasan, nakalimutan kasi okay ka lang. Pero kapag ka nagtanong ka, forever mo na yan, hindi makakalimutan. Grace Mauli from Canada. Sa Goshen lang ba sila nakatira, bro? Nagkaroon din ba ng puba ng mixed marriages ang Jew at ang Egyptian? Actually, yes. Kasi ang tao sa Goshen, lahat ng 12 tribes, andun sa Goshen. Ang problema, lumalabas yung 11. Ang hindi lumalabas is the tribe of Levi. Kasi busy sila sa pag-aaral ng Torah, pero yung iba, nakakarinig lang ng bailihan, ayun, pumupunta. Nakakarinig ng disco, ayun, pumupunta. Nakakarinig ng mga palaro, ayun, pumupunta. Kaya kung ano ang saya na nandun, nasanay na sila, nakalimutan na nila mag-aral ng Torah. Sa panahon na nag-i-implement na ang Hashem, na sundin nyo to, sundin nyo yan, wala na, kasi hindi na sila masaya doon sa Torah. Kaya nga nung sabi ni Mose, lalabas tayo, lalabas kasi yan ang buhay namin dito. Kaya pinatay sila ni Hashem. 80% po sa population ng buong Israel sa loob ng Egypt is namatay during the plague of total darkness. Kaya napaka talaga. So nagkaroon po, yung nag-asawa na, yung iba nag-asawa na, kasi hindi lang po kasi Israel ang slave ng Egypt. Marami po iba-ibang po ang slave ng Egypt. Tapos nakapag-asawa sila. Kaya nga sa Torah, nasa 613, bawal po mag-asawa ang isang Jewish ng hindi Jewish.
Pero nung araw, nag-asawa sila ng Jewish. Pero hindi po sila tinanong ng Torah, bakit kayo nag-asawa na hindi Jewish? Kaya ako talaga, strong faith talaga ako na na the Torah is there. Kompleto po yan. Kasi Torah was actually the blueprint of creation. So intact po yan, andyan na. Kaya lang kailangan pa mangyari bago maging utos. Kagaya ng Passover. Paano ka magsa-celebrate ng paglabas ng Egypt kung hindi pa nangyari yung paglabas? Science ba? Science. Bobo ka na masyado na mag-celebrate pa na hindi pa, mag-celebrate ka ng birthday ng anak mo na hindi pa ipinanganak. Bobo ka na masyado niyan. Si-celebrate ako ng birthday ng anak ko kasi lalabas siya sa ganitong petsa. Advance pa, hindi pa nga nabuntis yung asawa. Nag-celebrate na ng birthday. Oh, di ba napaka niyan? Kung hindi lang masama sabihin tanga talaga. So, ang isang bagay na utos, isi-celebrate lang kapag ka nangyari. Yes, merong mga sequence na related doon sa past, pero the celebration was actually patungkol po doon sa nangyari, hindi po doon sa sequence. Kasi kung patungkol doon sa sequence, din sana noon pa, di-celebrate na nila. O pala na, nakuha po ninyo ha? Kadaming utos kaya sa 613 na hindi nasunod during na naandun sila sa loob ng Egypt. Kaya yung mga nagsasabi na noon pa, paano naging righteous yun? Lahat yun hindi nakasunod sa 613. Utos ng pare, part yun na 613. Sino ang Levites na susunod noon? Samantala, ang mga pare nung araw is yung mga eldest son ng bawat pamilya. Kasi hindi pa nalipat yung pagkapare doon sa mga Levites. O pala nakuha po ninyo ha, na ang pagkapare po nung araw is kapag halimbawa ako ng anak ko, ako tapos lalaki yung una kong anak, magiging pare po siya sa pamilya nung araw. Magiging pare siya ng pamilya. Hanggang sa natanggap nila yung Torah. Nung matanggap ng Torah, itong mga panganay na to, nadala doon sa mga mixed multitude. Hindi na babalik si Moshe. Hindi na yun babalik. Gawa na tayo ng bagong God kasi siya pinabayaan na ng God. So ano nangyari? Gumawa ng golden cup. Ang nanguna sa paggawa ng golden cup is ang mga eldest son. Yung mga pare mismo ang nanguna. Kaya ang lahat ng mga lalaki during that time, maliban doon sa mga Levites, kasama po sa kasalanan ng pagsamba sa Golden Cup. Ang hindi sumama talaga sa pagsamba ng Golden Cup, yung hindi nakikisali doon is ang mga babae. Hindi sila gumawa ng effort. In fact, sinaway pa nila, kasi ang mga babae nung araw is diehard ka Moshe. Believe sila kay Moshe. Naniniwala sila sa paniniwala ni Moshe. Kaya yung mga lalaki, yung mga babae, is hindi nag-participate. Napilitan lang sila ibigay yung gold nila. Kasi, pwersahan kinukuha ng mga husband nila. Okay, so, kuan po, magtanong, na para, okay. So, Grace Molly, salamat sa tanong, no? Sa Goshen lang ba sila nakatira, bro? Actually, marami pong mga Hudyo na doon na din tumira sa labas ng Egypt. Kasi nga, nung nakita nila, ang saya dito. Okay, dito na tayo tumira. Pero hindi talaga iniwan ng Levites ang Goshen. Yung ibinigay ni Parao na lugar na para sa Israel sa panahon na buhay pa si Jacob. Philip Panuman from Luzon, applicable pa kay sa Israel ngayon ang panganganak ng ganyan act. Actually, merong ilan-ilan, nanganak 2, minsan may 3. Milagro na makadinig tayo ng balita na may nanganak na 6. Pero sa ngayon, wala na po nanganganak ng 12, 60, wala na po. Doon lang talaga sa panahon sa Egypt. Doon lang siya. Pero paglabas na nila natanggap na nila ang Torah, medyo
humina na yung ano nila kasi nagkakaroon na po sila ng kasalanan kasi nagkakaroon na sila ng utos. Marami na silang utos at marami na din silang hindi nagagawa doon sa utos. Samantalang nung wala pa sila doon sa 613, 7 lang at saka yung details. So nagkakamali sila pero hindi katulad nung natanggap na nila ang 613 kasi madami na talaga ang 613. So yung hindi masunod nila bawas yun siya. Parang so konti na lang, mga anak, isa, dalawa. Dalawa, kalimitan, dalawa talaga. Kagaya ng anak ni Seth. Gaya ng anak ni Adam na si Seth. Si Seth, dalawa sila nung lumabas. Dalawa, hilig sila dun sa dalawa-dalawa. Maging ang Israel mismo, ang 12 tribes is dalawa-dalawa sila. Kaya nga, very bihira ka lang po makakita ng record ng Israel is pinangalanan yung asawa niya na hindi kapatid niya. Parang silence ang tura kapag pinag-usapan ang asawa ng 12 tribes. Kasi, sabi ng mga sages, may iilan kasi sa kanila na ang asawa nila is ang kapatid lang. Kasi yun ang soulmate nila. Lumabas sila sabay doon sa, yun na mismo yung soulmate nila. Salamat sa tanong, Grace. Mauli-pili pa naman, applicable pa ba? Kaya sa Israel ngayon ang panganganak ng ganyan? Kung may mga anak ng marami, okay lang. So, ibig sabihin, he or she is very blessful. Nick Tadle, grabe ang himala ng God kasi mabilis lang tumanda ang mga bata. Actually, yes. During the time of Abraham became a worshipper. Marami hindi naniniwala niya. Nagtanong pa sa akin talaga, Emmanuel, how can you prove that Abraham is an idol worshipper? Wherein the Torah says that Abraham was a faithful believer of God. In fact, the Torah declares that Abraham is a friend of God. How can you say that Abraham was idolater? Hindi nila matanggap. Di ko din sila masisi kasi kulang sila sa oral. Kulang sila sa kaalaman kung ano talaga yung mga sekreto. Hindi nila masabi na Abraham was lived alone in a cave during his childhood. Siya lang mag-isa doon. Pinasibat kaya siya kasi plano na ipapatay ni Nimrod ang anak ni Abraham kasi nakita ng mga sorcerer ni Nimrod na si Abraham ang threat sa kingdom ni Nimrod. Kaya inutusan niya si Tira na ipa-offer si Abraham para sunugin doon sa harap ni Nimrod. Kaya lang clever si asawa si Sarah. Ang binigay niya is ang anak ng katulong. Wala naman, hindi naman makapalag ang katulong. Kasi nga, nung araw, ang katulong, slave talaga. Wala kang magagawa. Pag-aari ka ng amo mo. So, binigay. So, sabi ni Sarah, itong anak ko, itakas mo. So, pagtakas, doon iniwan sa yungib. Doon sa cave. Nabuhay siya mag-isa doon. At lahat ng maobserbahan niya, during maliit pa po siya, isinasamba niya po niya. But during doon sa 3 years old na siya, doon siya nag-isip na, bakit merong ulan? Tapos pag naulan, nawala yung tubig. Natutuyo yung lupa. Ibig sabihin, talo ang tubig sa lupa. Ay, sasambahin ko ang lupa. Kakita ng ant, yung amigas, ano ba sa Tagalog yan? Langgam? Uy, kinagat ako ng langgam. Uy, pwede palang manakit to kilit-lit. Sinasamba ang langgam. Bato, araw. Uy, talo ang gabi kasi. Natalo, lumiwanag. Sambahin ko ang araw. So, nung kinahaponan, ay talo ang araw. Sasambahin ko ang gabi. Halos lahat po ng bagay na nakita ni Abraham is nasamba niya during first year siya at dun sa hindi po natin pwede ihalin tulad si Abraham sa atin ngayon na yung 3 years old is wala pang alam. Nung araw hindi po. Alam ba natin na nung pinanganak si Cain at si Abel, marunong na maghanap ng pagkain para silang kambing. Marunong na sila maghanap ng pagkain. Bakit marunong sila maghanap ng pagkain? Kasi paglabas nila is marunong nang tumayo, marunong
marunong nang kumain, hindi katulad ngayon na baby talaga. Tapos, ang tagal-tagal pa matuto magsalita ngayon. Kailangan po paturuan maglakad. Samantalang noon, hindi na. So, masyadong yung mga tao nung araw, maliit pa pero mga na yung iniisip nila. O pag-iisip nila. O puli po, nakuha po natin yun, no? Okay. Another, Yitzhak bin Uwano. Paano na buhay yung mga bata? Actually, doon sa forest, supplied po sila ni Hashem ng honey and milk. Kaya nga sila, sabi ni Hashem, huwag kayong mag-alala Israel because dahil doon sa lupa na ibibigay ko, puno po ng honey and milk. Kasi yun ang kinabubuhay ng mga bata na nandoon sa forest. Salamat sa tanong, Yitzhak bin Wano. Ano nga pala ginakain nila, no? Samantalang wala naman nagturo sa kanila maghanap buhay. Kasi according to Torah, ang pagkain nila doon is supplied sila by God sa honey and milk. Okay? Eduardo Danyo from Karkar, Cebu. Akyong, hindi kaya naging mag-asawa si Amram at Jochebed before the giving of the Torah at Mount Sinai? Yes po. Wala pa ang Torah sa Sinai kasi ang Torah sa Sinai is during the time of Moshe. Si Moshe is anak ni Jochebed at ni Amram. Kasi nagkahiwalay kasi itong dalawa kasi may decree kasi si Parao na kapag kami na anak na lalaki ipatayin. Kapag ka babae kung kayang buhayin pero gawing alila. Pero kung pwede patayin na din. So napareklamo ngayon si Amram. So ano sabi ni Amram? Kung ganon, wala naman palang halaga na magkaroon tayo ng anak. Hiwalayan na lang natin tong asawa natin. So, hiniwalayan ni Amram si Jochebed. Ginaya siya ng mga tao kasi Amram was a model during that time to Israel. Sa panahon na wala na si Jacob. Wala na ang 12 tribes na yung unang generation. Siya po ang naging model po. So, nung kita, hiniwalayan, naghiwalay din. Kaya medyo na inis sa kanya si Miriam. Sabi ni Miriam, Father, itong ginawa mo, mas malala pa to sa ginawa ni Parao. Kasi si Parao pumapatay ng buhay. Ikaw di pa pinapanganak, pinapatay mo na. Kasi you are denying the existence of the righteous. Hindi mo binibigyan nyo ng tsansa yung anak mo na lalabas na pwede maging righteous. So, inalis mo sa kanya yung pagiging righteous. So, yun, naisip ni Amram, yung ginawa ko is medyo, mas grabe pa dun sa ginawa ni Parao. Si Parao pumapatay ng buhay. Ako pinapatay ko, hindi pa nabuhay. Kaya nga yung wasting seed, napakabawal talaga yan kasi hindi pa buhay, pinatay na. Kaya napakahinos. Kaya sabi ni Miriam, hinos yung ginawa mo. So, anong ginawa niya? Binalikan niya si Jochebed. Ang problema si Jochebed, nag-asawa. Nag-anak pa. Kasi matagal na period din kasi yun eh. May ilang may ilang mga panahon na hindi naman sila pwede maging malungkot. So, yun. Kapag asawa. So, kinuha ulit ni Amram. Sa Torah, bawal yan eh. Na bawal asawahin ang naging asawa na ng ibang tao. Di ba natin naisip yan? Maliban na lang kung maghiwalay. Naghiwalay sila, according to Torah, magkasundo silang dalawa na, okay, hiwalay na tayo. So, umiba na ng bahay silang dalawa, hindi na nagsusuportahan, that is valid in front of Hashem. You can marry. Again, hindi katulad ngayon na kailangan pa talaga ng annulment
bago pwede mag-asawa. Eh, sa lupa lang yan, pero in front of Hashem, yung mga naghiwalay na is talagang hiwalay na, single na siya in status. Oh, dahil single na siya, then he can marry whomever, she can marry whomever she wants. Kaya nung nagkaroon ng interest ulit si Amram, doon sa auntie niya, na bawal din sa 613 asawahin, sinabi niya, magbalikan tayo kasi masama pala yung ginawa ko. Naisip ni Jochebed, oo nga no. So, hiniwalay niya. So, dahil naghiwalay sila, naging allowed ulit na mag-asawa ulit sila. In which, bawal po sa isang Levites na mag-asawa po ng iniwan ng ibang husband. So, 613 yung pagbabasihan natin. So, kung titingnan natin ang buhay ni Amram at ni Jochebed, they are the great example na hindi sila obligado doon sa 613. Kapag hindi nila sinunod ang 613, is hindi po sila magkakasala. Itong ibang Noahay, di ba Hindi kasi nag-aaral. Sunod lang ng sunod dun sa sinasabi ng rabbi. Okay. Tapos nagmamalaki pa. Turo sa amin ng rabbi. Ha? Turo nga. Pero hanggang saan lang yung turo? Hanggang saan lang yung naintindihan? O, di ba? Di ba natin naisip yan? So, Eduardo Danyo, hindi kaya naging mag-asawa ni Amram, Jochebed. So, nung nagkasauli na sila, dahil doon sa ignition panunuyo ni Miriam kay Amram na magbalikan sila. So, at that time, nagkaanak sila ng Moshe. Kaya lumabas po si Moshe. Diba? So, nagkaroon ng anak sila ni Moshe after po doon sa hiwalayan nilang dalawa. Oh. So, paano yan? Nasa Torah yan, na bawal. Mula nung paghihiwalay, pagbabalikan, bawal kaya yan sa 613. Ngayon, mga Jewish kaya yan. Oh, so ito po ang nagpapatunay na during the time of Moshe, during the time before the giving of the Torah at Sinai, is hindi po obligado ang mga tao from Adam up to giving of the Torah sa Sinai sa 613 kasi maraming mga Noahide, maraming jowa na video na sabi 613 talaga, 613. Hindi na iintindihan yung binabasa. So, ayun, nagkamali. O, hanggang nabalitaan ko na lang na hindi na sila pwede papasukin dun sa Israel. O, di tagam. O, hindi man sana tayo matuwa dun sa abot nila, pero, wala dininay nila yung 7 laws. Alam mo ba, ginawa dun sa Leyte? Tinapong talaga yung 7 laws na tarpulin. Napakalaking niyan. Hindi ba utos yan ni Hashem? Yung nakalagay dyan, wala ba sa 613 yan? Inaandun yan lahat sa 613? So, napakalaking talaga, hindi talaga naintindihan. Sumama sa isang leader na wala talagang naintindihan. Nagpadala masyado sa ganun-ganun ba? Emotion. Masyado kaya ang faith ng Judaism at Noahidism is not based on emotion. Paiyak-iyak, hindi po nakabase dyan. Nakabase po doon sa katotohanan. Hindi doon sa paiyak-iyak. Brother Yung, nararamdaman ko talaga na joke ko. Ay, nako. Nung hindi na sila makatindig kasi nagkakaroon na ng debate during doon sa maramag na convention. Kakaroon na kami ng debate. Hindi naman makatayo. Hindi naman sila makasurvive sa enkwentro. Iyak na lang. Sasabihin na lang na naramdaman ko talaga na may Jewish soul ako, may ka. Wala akong magagawa dyan kung ganyan yung iniisip ninyo. Pero with regards to reasoning, hindi po sila makareason. Dadaanin na lang nila sa apelyedo na may apelyedo daw sila na Jewish. Dadaanin nila sa pagganon-ganon sa dibdib.
Natakot nga ako, baka mauga yung heart nila. Dadaanin na lang nila na napakatapang ni Brother Yong. O sinasabi nila yan. Sino ba namang makakalaban dyan? Ang tapang-tapang. Hindi daw sila makapagsalita kasi ang tapang. Wala nagmana tayo kay Mose Ano tayo magagawa? Hindi naman ako nagmana kay Aaron. O, di ba si Mose ganyan kaya? Ngayon ko napansin yung t-shirt ko, Anabir. Okay. So, sana maintindihan ng karamihan na hindi po madadala ng paiyak-iyak tong paniniwala natin kay Hashem. Hindi po madadala yan. Joshua Cortez bro, yung si Jethro at kanyang mga anak ay hindi Jewish, right? Pero bakit kilala ni Jethro si Hashem bago pa dumating si Moshe sa Mount Sinai? Napanood ko lang sa Ten Commandments movie. Kaya actually, si Jethro po is actually an idolater. He is a priest of an idolater. Iba po yung paniniwala niya. Kahit na nung naging manugang niya na si Mose, iba pa yung paniniwala niya. Kaya lang, nung umalis na si Mose doon sa poder ni Jethro, marami na siyang naririnig na mga ingay patungkol kay Mose, na si Mose gumawa ng milagro, gumawa ng dugo, narinig lahat yan ni Jethro. Samantalang siya, hindi naman niya magagawa yon. So, medyo nagkaroon na ng idea si Jethro na the God of Israel is the true God who created heaven and earth. No, so nung lumabas si Mose, marami na namang milagro ang narinig. Hanggang sa nakatawid sila dun sa dagat wherein may isang religion collector po na nakapagbalita kay Jethro. Ano yung religion collector? Yun bang tao na kahit saang simbahan nakakapunta? O yung yung pasok sa Iglesia ni Cristo, pasok bukas sa Badista, bukas doon sa Church of God. Kung saan-saan lang doon po siya nakabalita na si Mose yung manugang mo, Jethro. Napakagaling, biniyak ang dagat. Pinatawid ang Israel sa tuyo na tubig, pero dagat yan. Paano magkakaroon ng tuyo na lupa? Abog-abog pa. Maalikabok pa. So, nung marinig ni Jethro yon, dali-dali siyang bangon at iniwan niya ang pagiging idolatry. Binili niya doon sa mga kaparian ng media na out ako dyan. Kasi hindi na yan ang paniniwala ko. Aalis na ako dito sa Midian. Dinala niya ngayon pamilya niya, si Zipporah at yung dalawang anak ni Moshe. Si Gershom at si Eliezer. Yan po ang sagot doon sa Proverbs 30 verse 4. Yung sabi, sino ang pangalan ng ama at ng anak kung kilala mo? That is actually Moshe. Hindi po dyan pinag-uusapan ang father and son na nasa Biblia ng mga Katoliko. Kasi ginagamit nila yan para ma-prove nila na may anak. Pero hindi po yan. Ang ibig sabihin, alangan naman Katoliko mag-explain yan. Hindi natural ang mga Jew mag-explain yan. And according to explanation of the Jewish people is Moshe and his son Gershom and Eliezer. Well, napakalami pa pong kwento ko. Ikwento ko sa inyo ano nangyari sa kanila sa lakad nila papuntang Egypt. Wala na, maubusan na tayo ng oras. So doon na lang sa pag-alis ni Jethro. So ngayon, nung nandun na si Jethro, hindi siya pinapasok kasi nga, idolater siya. Despite dun sa paniniwala niya na ang God ni Mose ang totoo, pero hindi pa siya pinapasok kasi nga walang Gentile na pinapapasok. Only Jewish. Pati nga yung mixed multitude hindi nakapasok dun sa loob ng camp ng Israel. Dahil guarded sila by the Shekinah of Hashem. So ang ginawa niya, di man siya makapasok, sa labas lang siya, kuha na lang siya ng palaso na may palaman na notes. Pinana niya ang Shekinah papunta doon para bumagsak doon ang pana sa harap ni Moshe. Pinayagan naman ng Shekinah na makapasok. Nung nakita ni Moshe, binasa niya,
Moshe, andito ako, si Jethro na ano mo, father-in-law mo. So nilabas ngayon ni Moshe. So nung paglabas ni Moshe, dumapa si Moshe dahil nakita niya na ang soul ni Jethro is soul ni Cain. Kaya dumapa siya kasi ang soul ni Cain is actually a very righteous soul. Sa kanya, may Cain siya, may Abel, may Adam siya. Pero mga maliliit. Pero samantalang nakita niya kay Cain, napakalaki. So dumapa siya. Hindi ibig sabihin nag-worship siya, kundi nagbigay galang po siya doon kay Jethro. Dahil napakalaki ng soul ni Cain na naandoon kay Jethro. Pagpasok nila, nakita ang problema. Ganun pala, dami palang problema. Hindi ka na makatabi sa anak ko niyan. Kung ganyan, ganyan mo siya, ganito. So, isa po siya sa naging tool para naging maayos po ang pagpapalakad ni Mose sa Israel. Kaya nga, natagurian siyang isang Jewish. Kasi, habang naandoon siya, nakikinig siya sa tinuturo ni Mose. At naging believer na din ng Judaism. Kaya lang, nung nagpatuloy na umalis, hindi na siya sumama. Nagpaiwan na siya, bumalik siya doon sa Midian kasi maraming mga relatives niya na nandoon na kailangang turuan ng Torah. So, yun po ang nangyari. Hopefully nakakuha po na ito. So, salamat po sa tanong Joshua Cortez from Zamboanga City. Grace Mauli, lately na pala nagkita sila Shem and Abraham. Yes, nagkita po sila during si Moshe po ipapunta after na sa War of Sodom and Gomorrah. Doon sila nagpang-abot. Na kung saan sa lahat ng mga inagaw ni Moshe, mula doon sa mga kings, 4 kings or 31 kings, is actually may share po doon si Shem na 10%. Hindi po as maaser, but tsidaka. Di po kasi inagaw, kasi ganun po talaga sa Torah. Kapag natalo mo ang isang nation, lahat ng yaman ng nation na yan is sa'yo. So, hindi yun siya ninakaw. Talaga ganun po ang Torah. Na may karapatan ka na kunin ang lahat ng mga wealth, kung ano ang pwede mong kunin, ayon doon sa pinapayagan ng Torah. Kasi minsan, may time po na hindi pinapayagan na pati yung wealth nila is kailangan kagalitan ng mga taong tumalo doon sa may mga instances po kapag masyado nang masama yung mga tao na yan, pati kayamanan nila hindi pwedeng kunin. Pero sa time po doon ni Abraham, tinanggap po ni Shem. So after na po yan doon sa time, after sa war of after sa war ng Sodom and Gomorrah, wherein natalo niya po ang 4 kings kasama doon si Nimrod. Salamat po sa tanong, Grace Mauli. Okay. Tapos sila, Abraham ay nasa Kaldian, saka pa sinabihan ni Hashem si Abraham na lisanin ang Kaldian or Babylonian. Yes. Actually. Kasi after sa Sodom Gomorrah, nagbigay siya, doon na po siya sa Kaldian, wherein andun po yung Tower of Babel, pinaalis po sila ni Hashem, punta po kayo doon sa Sinar. Kasi ang plano ni Hashem is i-confound na yung mga naandoon kasi sumusobra na sila doon sa purpose nila sa pagtayo ng Tower of Babel. Naging mali na po yung intention nila. Salamat sa tanong, Grace. Okay, Juanita Douglas, may gabi. Okay, Belgica Alvin, Aki, may mga nagtanong sa akin saan daw na basa na bawal maglusi. Kung wala mabasa, ano ang masagot ko sa kanila? Salamat, Aki. Okay, huwag mo pilitin. Sabi nga ni Hashem, no? Doon nung magsulat si Moshe ng Torah, sinabi po ni Hashem na we will make man in our image. So actually, nung sinulat niya yung Moshe niyan, bago niya na isulat yan dun sa Torah, sa 5 books of Moshe, nagreklamo muna si Moshe, Hashem, bakit ka gagawa ng isang bagay na alam mong malilito yung mga tao? So ibig sabihin, kamukha mo ang mga tao. So ano sabi ni Hashem? Let them err. Pabayaan mo silang mawala.
Kung di sila maniwala, then so be it. Yun po. Hindi po natin kailangan ipagpilit yung mga natin na kailangan talaga may proof talaga. O kasi nung araw po kasi puro oral yan. Walang written. Nagkaroon lang ng written sa panahon kung saan natakot ang mga Jewish na baka makalimutan na yung oral. Kaya sinulat nila. So, nung sinulat nila, nagkaroon na ng record. Pero before that time, wala pong record. Puro po oral. So, ibig sabihin, dahil oral, hindi totoo. O bakit sinamahan ni Hashem yung Israel sa panahon kung saan wala pang nasulat? Oral naman lahat. Pati ang 613 nga, oral yan eh. Kasi yung recording ng 613 is 40 years. Habang naglalakad sila, nagre-record si Moshe. Oh. So yung nangyari na patungkol dun sa Lucy, that was actually orally said to Adam. That Adam was separated with Kava for 130 years. And during that time, araw-araw po gumagawa ng wasting seed si Adam because of the ignition of LL. Tinitingkal po ni LL si Adam. Sinasayawan ng turn around, ganun po. Every now and then, careless whisper. Careless whisper naman dun kay Kaba. Habang natutulog si Kaba, may lalaki na nagsasayaw. Careless whisper. So, nagkakaroon po ng impurity of mind si Kaba. While si Adam naman, ang nakikita niya siguro si Aramina na sumasayaw, ganun-ganun sa katawan. So, ayun, nagkakaroon siya ng wasting seed. So, free meal po yan ng mga demons. Free meal, pagkain po yan ng mga demons. So, ayun, buhay lahat. So, salamat sa tanong, Belgica, Alvin Pom, General Sinteco. Nilang maniwala din, let them hear. Huwag ipilit. Kasi hindi pa nila panahon. Okay, salamat sa tanong, Belgica, Alvin. Neil Benoit, batay sa Genesis 38:9-10, nang iwaksi si Unan, anak ni Judah, ang kanyang binhi, lupa, pinatay siya ng Hashem. Kaya kasi may tradisyon na. May tradisyon na. Although that time is actually, may tura na yan eh. Naibigay na po ang tura sa panahon na yan. So, ayun, patay talaga. Kasi sa Israel, ang paraan ni Hashem kapag nagkasala, pinapatay talaga. Pili pa naman, ibig bang sabihin, Bradyong, tayong Noahay, hindi applicable ang 613. May mga portion po dyan na pwede, yung may dalang logical, pero hindi po lahat ng naandyan is pwede po nating sundin. Katulad po ng utos ng pari. Kasi yung 613 is halo-halo po yan ng batas ng mga Hudyo. Pati mga Hudyo, may mga batas sila na hindi pwede sundin dyan. Hindi lahat ng Israel is masusunod nila 613. Di ba natin alam yan? If you are a tribe of Simeon, if you are a tribe of another tribe, you are not a tribe of Levites. Ang Levites may batas eh. Iba. Hindi ka pwede mag-asawa ng iniwan ng ibang lalaki, mga byuda, hindi ka pwede mag-asawa, kailangan virgin talaga yung asawahin mo. Yung ibang tribes pwede. Yung halimbawa sa pari, hindi ka pwede pumasok doon sa Holy of Holies. Yung mga ibang Jewish hindi naman din pwede pumasok doon. Pero yung mga pari pwedeng pumasok. Pero bawal po sa ibang Jewish pumasok doon sa hanggang gate lang sila para mag-alay lang po ng offering. Kasama yan doon sa 613. So even Jewish, hindi po applicable sa kanila yung kabuuan ng 613. Hindi po applicable sa kanya. May high priest din na bawal humawak ng patay, while ang ibang mga Hudyo pwede. Part yan ng 613. So pati po sila,
is hindi applicable sa kanila ang kabuuan ng 613 kasi may mga utos dyan na hindi pwede sa kanila. Halimbawa, ang mga Nazarites, yung mga may promise ba, yung may mga vows. Bawal po uminom ang may vows. Kasama po yan. Halimbawa, may period na 1 year or 2 years. Within that period, years, is bawal po sila uminom. Pero yung iba pwede pong uminom. Kasi hindi po sila Nazarite. So, doon sa pwedeng uminom, hindi po sila bound sa batas na yon. Pero yung dalawang batas, pwede at hindi pwede, under yan doon sa 613. So, may mga utos na pati Jewish hindi pwedeng sumunod doon sa ibang utos. Utos ng babae na kailangan humiwalay sa asawa. Magkaroon sila ng purification during means period. Isusundin ba yan ng lalaki? Wala namang means yung lalaki. And that is part of the 613. Pag sinabing hindi ka pwedeng maglusi sa mga lalaki, hindi po applicable yan sa mga babae kasi wala naman po silang ari na kagaya ng lalaki na pwede pong maglusi. So po nakuha po ninyo yan na ang mga Jewish, yung mga ordinary na Jewish sa ngayon is meron lang pong 270 out of 613 na pwedeng sundin dun sa 613. 270 lang. So, 600 na, paano sundin? Lalo na ngayon, walang templo. Kadaming utos kaya na hindi pwede kapag wala ang templo. Jubilee, sabbatical, hindi pwede kapag wala ka sa Israel. Makaka-celebrate lang ka lang yan kapag andyan ang templo at andun ka sa Israel. Celebrate ba nila? Celebrate ba nila yan sa labas? Hindi pwede. And that is part of the 613 laws. So hindi talaga, walang Jewish na makakasunod fully, ubos ang 613. Portion lang, yung ayon lang sa pinayagan ni Hashem na pwede nilang sundin. Nasa utos po yan. So, salamat po. Philip Panuman, ibig sabihin, Brad Yong, tayong Noahide, hindi applicable ng 613. Meron pong mga portion dyan, katulad ng 6, katulad po ng honoring parents. Yung may mga logical ba? So, lahat ng mga utos na nasa 613 na may logical sense, may gamit sa atin ba para maging mabuting tao tayo? Mabuting tao tayo sa harap ng ibang tao at sa harap ni Hashem, pwede po yan sa atin. Maliban na lang dun sa mga history na mga batas na may link doon sa history nila. Kagaya ng Passover. Ano pa kailan natin doon sa Passover nila? Kasama ba tayo sa paglabas nila doon sa Egypt? Di ba hindi? So pwede hindi natin yan sundin. Kasi hindi natin yan utos. Utos yan ng Israel. Kaya sabi ni Hashem doon kay Moshe, kailangan nilang i-celebrate taon-taon na naging slave sila dun sa Egypt, na pinalabas sila ni Hashem with a mighty hand. Di ba? So kasama ba tayo doon? Kung kasama tayo, then sana, napanis na din sana ang 70 nations nung hindi sila sumunod sa Passover. Problema hindi. Ang pinanisan ng Israel lang. Bakit ang Israel lang pinanisan kapag hindi nag-Passover? Kasi sila lang inutusan. Alangan naman, ipanish mo, paluin mo yung bata na inutusan hindi mo inutusan mag-igib ng tubig. Yung bata na nag-igib ng tubig, natural, pag hindi sumunod, palo talaga yan. Pagalitan talaga yan kasi hindi sumusunod. Pero yung bata na hindi mo inutusan, logical po yan. Paano mo papaluin? Hindi mo naman yan inutusan. Kaya kung para pa sa lahat ang 613, during the time of the giving of the Torah, maraming kasalanan na gawa ang Israel. Pinatay ang mga tao sa Israel dahil sa hindi pagsunod. Pero bakit yung ibang nations hindi pinatay? Hindi naman talaga sila sumusunod doon sa 613. May tanong medyo talinong konti ba? Sila pinatay. Kung para sa atin pa yung 613, para pa sa lahat ng tao, bakit sila lang pinatay nung hindi nila sinunod? O bakit ako
hindi pinatay yung mga magulang, yung mga 70 nations na nakapalibot sa Israel? Bakit hindi pinatay? Bakit hindi nagkaroon ng punishment ni Hashem? Kasama man kaya ang 613 doon sa mga Gentile? Yung Israel mismo, 613, bawal magsasawa ng Ang. Pero yung Israel mismo, bakit nag-asawa si Amram ng Ang? Israel, pareho Israel yan. Bakit hindi pinanisan si Amram? And in fact, the Torah said that Amram was very righteous and perfect. He is a tamim and a tzadik. Kailangan talaga natin mag-isip. Ilagay talaga. Ano talaga magmuni-muni talaga. Huwag nating hayaan na kainin tayo doon sa mga nakita natin na Jewish people. Tapos ganito sila. Huwag natin hayaan na kainin kasi may sarili po tayo. Although yung sarili natin is nakaasa na doon sa mga Hudyo kasi pinagkatiwala ni Hashem doon sa mga Hudyo. Pero ang utos doon kay Mose na ipaturo po sa atin is the same turo nung mga naunang panahon kung saan yung mga naunang mga magulang natin is naging righteous. Doon po. So napakaklaro po ang tura. Kailangan lang talaga mag-isip. Mag-isip talaga. Okay, hopefully, nakuha natin kahit papano, no? O nakuha natin kahit papano. So, yun nga, no? So, maraming salamat po. Kung may mga tanong po kayo, pwede po magtanong. Everyone is welcome na magtanong. Sasagutin po natin yan kung kaya po nating sagutin. Okay? So hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Shifty
Beno amadongan Lagarot Beno Beno Ulbeba Kermekano. Amen. Good evening po. Happy 7th day.